Kamusta po mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ang inyong lingkod po, si Kamanong po, ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo, komentuhan po natin si Senador Dante Marcoleta sa kanya pong pahayag, lalong-lalo po dito po sa security threat na ginawa po nila at ginawa pong tangat mga bobo ang mga Pilipino. Alam na po natin ang kanila pong mga style bulok. Hindi po ba? Para lang po mapigilan ang investigasyon na pangungunahan po ni Senator Marcoleta. Pakinggan po natin si Senator Marcoleta sa kanya pong paliwanag at panuorin po natin. Umpisa na po tayo. Bago yung special session, ano ba nangyari ng Webes? Ba't tayo wala naging pagdinig, Sen? Nagkaroon nga ng security threat nga raw ang Senado eh. Ganon. O, parang naging garrison ng Hapon ng Senado. Paano tayo? Puro barbed wire Hindi raw po tayo pwedeng papasukin doon. May mga barbed wire. Opo. Talaga namang maghihiring sana kami noon. Opo. Paano ka pupunta doon? Sabi ko nga sa'yo, wala namang sinabi sa amin. Yung bang intel halimbawa, kasama naman kami. Halimbawa, yung faction ni Senator Alan, 12 naman kami dito. Opo. Yung faction naman ni Senator Win, 12 din sila. Ba't sila lang ang may intel? Ba't di naman nila sabihin sa amin? Pare-pareho naman kami magkakasama. Mga senador naman kayo pare-pareho. Opo. At ang isa pa, parang hindi naman na-process yung intel nila. Intelligence report. Pagkaraniwan, dapat sinesertify man lang ng national, yung NICA. Opo. ISAP, tsaka intelligence ISAP, group ng PNP. Tsaka yung advisor ng national security. Opo. Di ba? Wala, puro NBI ang binabanggit eh. Di ba, ang NBI nga lumusob sa amin noong May 11 eh. Di ba? At saka May 13. Paano ngayon yan? Sila rin ang gagawa ng ganito. So, sa mga tweet, para sa amin, hindi naman talaga na process na mabuti. Kung totoo, hindi. Pagkatapos, meron mga barbed wire at ang instruction nila sa mga empleyado ng Senate, work from home. Yun nga. Sino tutulong sa amin doon? Kaya kailanganin naman namin, lalong-lalo na yung Blue Ribbon Committee, na nung unang pagdinig, hindi na nga nila nakatulong sa amin dahil ang instruction nila, huwag kayong papasok. Work from home daw lahat eh, no? So, hindi namin naituloy dyan dahil nga doon sa difficulty ng pag-hearing kung wala naman yung mga technical people na tutulong sa amin. Nakita niyo po mga tambay, totoo po yung sinasabi ni Senator Marcoleta. Grabe, no? Grabe. Paano po kasi puro pagtatakip ay kailangan po nila pagtakpan kasi malapit na po kasing mabunyag po silang lahat at mapangalanan. Hindi po ba? Lalong-lalo po yung ulo, yung pinakamalaking ulo. Ginawa po daw garrison ng Hapon ang Senado. At yung intel, nanggagaling lang po sa NBI. Kaya sinasabi ni Senator Marcoleta, paano mo paniniwalaan ng NBI? Sila nga yung nanggulo sa Senado. Sila yung may gawa ng gulo. Hindi po ba? Tapos ngayon sila ang magbibigay ng intel na meron pong threat, kailangan ng security threat ng Senado. At ang pinagtataka ni Senator Marcoleta, 24 sila. Ang binibigyan lang po ng report ay yung 12 na kinikilala ng palasyo. Yung 12 na kinikilala ng palasyo at kinikilala ng Senate President, yun lang po ang binibigyan ng intel report na meron pong threat sa Senado. Ibang klase si Matibag. Ibang klase. Samantalang, malabong paniwalaan ang NBI. Ang NBI. Di po ba? Kung sasabihin mo may threat ang bansa, may threat ang Senado, bakit? Ikaw lang ba ang intelligence agency? Ikaw lang ba dapat paniwalaan? Nasaan yung NICA? Nasaan ang report ng AFP? Meron pang PNP at napakarami pang magre-report. Bakit NBI lang ang dapat paniwalaan? Hindi po ba masyadong something fishy? Mukhang napakabaho. At alam po natin na hindi naman po tayo bobo, tangat, gago para basta-basta maniwala sa isang matibag at isang gatsalyan. Hindi po ba masyado na pong halatado at nangangamoy po ang kanilang sabwatan? Nagkakaroon na po ng sabwatan ang mga sindikatong magnanakaw di umano sa ating bansa. At sana po, matuloy po.
matuloy po dahil napakarami pa po na magsasalita sa pangunguna po ni Senator Marcoleta, sila Senator Pia Cayetano, Senate President Cayetano at marami pang senador. Pangungunahan nila na marami pa pong magbubunyag ng kanilang nalalaman sa ginawa pong sindikatong pagnanakaw sa ating bansa. At ngayon ay sila po ang naghahari pa sa ating bansa. Sitting pretty pa sila ngayon. Hindi po ba? At sila pa ang makakapal ang mga pagmumukha na nagkakaso pa ngayon. Kinakasuhan pa nila ang mga tumatayo at magpapatotoo na mga testigo. Ganyan po kawalangya ang ginagawa nila sa ating bansa. Hinawakan na po nila at nagkampi-kampi na. Di umano. Hindi po ba? NBI, AFP, PNP, DILG, DOJ, Ombudsman, pati po ang institusyon ng House of Representatives. Ngayon, inaagaw pa rin ang kapangyarihan sa Senado. Talaga, sindikato na ang gagawin sa ating bansa. Hindi po ba? Kaya nga po ang ating bansa ngayon, saan napunta? Dahil ginawa po sindikato. Lugmok. Baon sa utang. Napakataas na inflation. Naghihirap ang taong bayan. Napakamahal ng bibilihin. Walang pumapasok na malalaking investment. Utang dito, utang doon. Benta rito. Lahat ng asset natin, binebenta. Binebenta sa mga oligarkiya na sila rin po ay kaisa nila. Di umano. Kaya dito po mga kabayan, pag ito po ay nagpatuloy, kawawa po ang susunod na henerasyon sa mga tao na ito. Puro pang sariling interes lang po ang gusto nila sa ating bansa. Gusto po tayong gawing slave. Ginagawa lang po tayong gatasan. Ginagatasan ng mga Pilipino. At sila po ang naghahari. Ginagawa po tayong mga katulong ng mga walangyang ito. Sana po dumating naman ang panahon na matapos din ang mga pinaggagawa po ng mga hayop na ito. Kaya sana po ay hindi na po mapigilan at sana po lumaban din po sa tama ang ating 12 senador na wala pang naguhudas. Kasi 13 po yan eh. May naghudas na po na isa eh. Hindi po ba? Sana po dito po sa 12 ay wala na po sana maghudas, mga kababayan. Para po kahit papaano ay matuloy pa rin po ang investigasyon ng sa pangunguna po nila Senator Marcoleta diyan po sa Blue Ribbon Committee. At alam naman po natin kung sino po ang humahadlang mismo nag-uumpisa sa palasyo. Hindi po ba? At sana po magsalita na rin po si Saldico. Magsalita na rin po si Saldico at siyempre po ang napakarami pa. Hindi lang po sana mga Marines. Magsalita na po sana lahat, mga kababayan. Excuse me po. Ngayon po mga kababayan, bumabati po tayo. Maraming salamat po. At thank you po kay Senator Marcoleta sa paglilinaw niya po sa nangyari po sa Senado na pinagluloko lang po ang taong bayan at pinagluloko lang po sila nito pong nagsasabuatan at sinabi niya para daw po mga Hapon itong mga tao na ito. Grabe. Ibang klase. Maraming salamat po sa gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa patuloy na nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyong lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, kay Jim Aris from United Arab Emirates, Ani Jo, kay Norma Garcia, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Chena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdipena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, kay Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Vinagracia from Bacolod City, Ma'am Elvi Sermani from North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa at God bless po sa inyong lahat. At muli po mga kabayan, taste lang po tayo at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin nang tayo po ay maingatan sa kapahamakan.
sa pang-araw-araw po nating buhay. Maraming salamat po. Bye-bye.